This weekend homework, we learned about the brain. We talked about how the brain works, how it helps us in learning, and also we talked about how we should take care of our brain. Remember kids, the brain is a very important body part. That's why we should learn about it. Learning about the brain will help us do better in school. Kaya mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. This week's theme: learning about the brain. Today's topic: Week 1 review. Today's guest: Art of Word Hub. Kids, today we will review about the things that we learned about the brain for the whole week. Hi, Art! Hello po, Ate Sally. O Art, ang galing naman, dala-dala mo pa yung bag mo, saka yung notebook at pencil mo. Po, Handa ka na bang mag-aral, Art? syempre naman po, Ate Sally. Ate Sally, sayang nga po, wala po si Joey. Oo nga, Art. Pero okay lang yan, Art, kasi mahalaga na lagi tayong may bagong natututunan. Tapos, pwede mong sabihin kay Joey yung mga bagay na napag-usapan natin sa araw na to. Di ba, Art? Opo, sige po, Ate Sally. Ate Sally, may tanong po pala ako. Ano naman yung tanong mo, Art? Bakit po kailangan natin pag-aralan ang tungkol sa brain? Mahalaga kasi ang brain, Art. The brain is a control center of the body. It helps us do many things, Art. Tulad po ng pagbabasa, pagsusulat at pag-solve ng math problems? Ang galing mo naman, Art. Tama ka doon. Ang brain natin ang responsible para sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Tulad ng sinabi mo kanina, pagbabasa, pagsusulat, pag-solve ng mga math problems at kung ano-ano pang ginagawa sa school. At hindi lang yun, Art. Po? Hindi lang yun ang responsible ang brain. Responsible din ang brain sa mga involuntary activities. Yun bang mga activities na ginagawa mo pero hindi ka na aware na nagagawa mo pala? Tulad po pag humihinga po ako? Tama, Art. Ang galing naman po pala talaga ng brain natin. Tama. Kapag wala po ang brain natin, wala po tayong magagawa. Tama, Art. Responsible ang brain natin sa lahat ng activities sa ginagawa ng katawan natin. Tulad nga ng sabi mo kanina, yung paghinga o breathing, at idagdag na rin natin yun, yung pumping of the blood. Siyempre, kung wala ang brain, hindi na malalaman ng heart kung kailangan pa nitong magkaroon ng blood sa iba't ibang parte ng katawan, di ba? Opo. Oo nga pala, may isa pa akong idadagdag doon, Art. Alin po, Ate Sally? Yung blinking of the eyes, di ba? Kapag humahangin, kailangan pumikit yung mata. Kasi, para hindi ito mapasok, ang mga mata ay hindi mapasok ng dirt o ng dumi. Brain din ang responsible para doon. Di ba, Art? Opo. Opo. Oo nga pala, Art. Because the brain is very important, we should take care of it. Po, tama po. Alam mo ba kung paano natin maaalagaan ang brain natin? Paano po? Ang isang paraan, yung maraming paraan, mamaya pag-uusapan natin. Pero may isang paraan para mas lalo maging healthy ang brain natin. Yun ay positive thinking. Positive thinking po? Sige. Ano po yun? Positive thinking. Ang ibig sabihin ng positive thinking, mag-iisip ka ng good thoughts, Art. Good thoughts po. Opo, mag-iisip ka ng good thoughts. Pwede ka rin magkaroon ng mga sentences na phrase or phrases na pwede mong sabihin sa sarili mo. Halimbawa, pagising mo sa umaga, sasabihin mo sa sarili mo na kaya mong malampasan ng isang araw. Sabihin mo nga yun, Art, kaya ko to. Ganon. Kaya ko to! Tama. Pwede mo ring sabihin sa brain mo na, my brain is amazing.
My brain is amazing. Very good. Isa pa, Art. Isa pa, Art. My brain can do many things. My brain can do many things. Ayan. Ang tawag doon ay positive thinking. Oh, okay. Dapat, pinupuno natin ang katawan natin ng mga good thoughts. Di ba, Art? Opo. O, ano pa, Art? Dapat po, Art, meron pa tayong mga iniisip na mga mahalagang bagay tungkol sa brain natin. Ay, mamaya nga pala, Art, pag-uusapan natin how the brain works, how it helps us in learning, at yung isa pang pinag-usapan namin ng isang kaibigan ko na si Claire, ang pag-uusapan natin how we should take care of the brain. Alam mo ba, Art, yung nakasama ko si Luis, pinag-usapan namin yung tungkol sa pagkakapareho ng brain at ng computer. Computer po? Opo, computer po, Art. Alam mo bang pareho ang brain at ang computer? Po? Ay, hindi mo alam. O sige. Maganda pala na ma-review natin yung mga pinag-usapan namin ni Luis. Di ba, Art? Opo. Opo. O tandaan mo ha, the brain and the computer are alike. Okay? Opo. Sulat ko po yan sa notebook ko. Sige, isusulat natin yan sa notebook mo. Both the computer and your brain use electric signals to send messages. Okay? And they also both transmit information. Kaya nga alam mo kung ano yung mga nakikita mo sa paligid mo. Kaya alam mo kung ano yung tinuturo ni teacher. Di ba po? And then, both has a memory that can grow. Do you think your memory has already grew? Yes po. Yeah, I think so also. And then, both need energy. Right? Great. How can you get energy for your brain? You can sleep. You have to sleep. What else? What should you eat? Food. You have to eat food. You're not supposed to eat junk food, right? No. No. And then, both can be damaged. Did you know that? Yes po. That the computer can be broken and even your brain can be broken. It can be damaged, so that's why you have to take care of it. And lastly, both the brain and the computer are studied by scientists. Right? Right. Okay. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, you will be able to review the important information about the brain learned throughout the week. This information includes facts about the brain and the different study strategies, which are repeat, plan, and switch. So kids, we just talked about how the brain and the computer are alike. Ayan, Art. Nasulat ko na kung paano magkapareho ang brain at ang computer natin. At di ba napanood natin yung episode namin tungkol kay Luis? Opo, Ate Sally. Maraming pinagkapareho ang brain at ang computer. Pareho ito na mayroong gumagamit ng energy at it also both stores memory. Di ba po? Alam mo ba, Art? Lalagay ko muna itong notebook mo tsaka pencil dyan. Alam mo ba, Art, na sa pag-uusap namin tungkol sa brain, na meron din kaming pinag-usapan ng mga study strategies. Ano naman po yun, Ate Sally? 3 ang study strategies na aming pinag-usapan. Ang una, sabihin mo ha, ang una ay repeat. Repeat. Tama. Pangalawa ay plan. Plan. At pangatlo ay switch. Switch po. Opo. Gusto mo bang malaman kung ano-ano yung mga study strategies na yon? Opo, Ate Sally. Yung 3 study strategies na yon ay makakatulong hindi lang sa ating pag-aaral, Art. Makakatulong din ito upang ma-exercise ang ating brain. Tulad ng repeat. Di ba, Art? Po. Ano nga yung unang study strategy na pag-uusapan natin? Repeat po. Repeat. Ang ibig sabihin ng repeat ay ulitin.
Ulitin. Ulitin. Tulad ng ginagawa mo, inuulit mo ang sinasabi ko. Kasi ang brain natin ay nangangailangan ng repetition o pag-uulit-ulit para maalala niya ang mga lessons na tinuturo lalo na ng teacher natin. Opo. Opo, mahalaga yung repeat na yon, Art. Mahalaga kasi the more that we repeat words and concepts, the more we remember them. Ate Sally, pwede rin po ba natin gawin yung study strategy na yan? Ay, syempre naman, Art, pwede natin yan gawin. At pwede mo yan gawin sa iba't ibang mga subjects. Halimbawa, ng subject na pwede mong paggamitan ng repeat ay yung mga subject na maraming mga information. Makakaisip ka ba ng subject na maraming information na kailangan i-memorize? Science po. Tama, science. Ang galing mo doon, Art. Ano pa kaya yung maraming information na kailangang i-memorize? Anong subject? Math po. Math, tama. At isa pa, yung subject na, halimbawa, pinag-uusapan yung mga bansa, mga lugar sa iba't ibang bansa. Anong subject yun? Makabayan po. Oo nga. Yung araling panlipunan. Sa ibang school, tinatawag nating araling panlipunan o social studies. Tandaan mo ha, ang repeat ay ulitin. Ano ang ibig sabihin ng repeat, Art? Ulitin po. Ulitin, tama. Dapat ulitin natin ang mahahalagang mga impormasyon o mga bagay-bagay na ating pinag-aaralan. O sige, handa ka na bang gawin ng repeat, Art? Opo, Ate Sally. Sige, panoorin mo muna yung episode namin ni JC. Repeat. R-E-P-E-A-T. Repeat. Ibig sabihin nito ay ulitin. Sa paraang yon, matatandaan ng brain mo kung ano-ano yung mga pinag-aaralan natin. Okay. First, alam mo na to eh. Let's read. My brain is amazing. Very good. My brain is amazing. What is amazing, JC? My brain. Your brain is amazing. The brain keeps on growing. The brain keeps on growing. Ibig sabihin nun, ang brain natin ay lumiliit o lumalaki? Lumalaki po. Lumalaki. Next. Ako muna. The brain is protected by a skull. The brain is protected by a skull. What protects the brain? Skull. The skull. Can you point to your skull? Where's your skull? Where's your skull? There's your skull. And then, last sentence, okay? Let's do one more sentence. Mamaya naman yung susunod. The brain gets information from the 5 senses. The brain gets information from the 5 sentences. Senses. Senses. Ulit natin. The brain gets information from the 5 senses. The brain gets information from the 5 senses. Appear. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. So kids, we just watched a video about repeat. Yun ang ginawa namin ni JC. Yun po pala ang repeat. Tama ka, Art. Yun ang repeat. Ibig sabihin ng repeat, dapat ay, ano nga ulit, Art? Uulitin po. Uulitin. Uulitin mo ang mahahalagang mga impormasyon o concepts na tinuturo ng teacher o kaya ni mommy. Diba, Art? Opo. Ang susunod naman nating pag-uusapan at magre-review tayo tungkol doon sa pangalawang study strategy. Sige nga, Art, naaalala mo ba kung ano yung pangalawang study strategy? Opo. Ano yun, Art? Plan po. Plan. Very good. Alam mo ba, Art, that the brain needs organization in order to do its tasks?
Ang mahalaga ay organization. Mahalaga yun kaya ulitin natin yun. Ano ang salita yun, Art? Organization. Tama. Dapat kasi maayos yung mga thoughts natin. Dapat sunod-sunod na pinaplano natin ang mga bagay-bagay para makagawa tayo ng magandang project. Opo. Alam mo ba, Art, na ang nakasama ko nung araw na yon ay si Joren? At pinag-usapan namin ni Joren ang tungkol sa plan. Meron kasi kaming project na dapat gawin, may kinalaman din sa learning about the brain. At mayroong 3 bagay na dapat pagplanuhan. Handa ka na bang malaman kung ano yon, Art? Opo. Sige. Ang una ay product. Ang Product. pangalawa ay resources. At ang pangatlo ay process. Ulitin ko para sa iyo tas ulitin mo naman para sa akin. Una ay product, resources, and process. Ikaw naman, Art. Product, resources, at process po. Very good, tama. Yun ang 3 bagay na dapat nating pag-isipan bago tayo gumawa ng isang project. Tandaan mo yun, Art, ha? Okay. Ang una, let's think about the product. What output or what project are you going to make? Diba, Art? Opo. Ang tawag doon ay, ano nga yung tawag doon ulit, Art? Product po. Product. Product is what you are supposed to do. Bawa, sinabi ni teacher, gawa ka ng isang diorama o kaya gumawa ka ng research tungkol sa paano magiging mas madaling magbasa. Ganon. Dapat po, pag-iisipan mo muna ano yung project na gagawin mo. That's product. Second po ay resources. Dapat pagplanuhan ang mga materials na gagamitin para sa isang project. Halimbawa, ano ba yung available? Ay, meron akong colored pens, ganon, tsaka mga papel. Magagamit ko yan. Ano nga yung pangalawang pinagpaplanuhan, Art? Resources po. Resources. At ang panghuli, Art, ay anong pinagpaplanuhan natin? Process po. Ang ibig sabihin ng process ay, let's think about how you will do your project. Di ba, Art? Opo. Tandaan mo, Art, ha? The brain needs organization so that it will be able to do its tasks. So, that's why we should plan for, ano nga yung 3 ulit, Art? Product. Product, resources, at process po. Okay. O, sige, Art. Isip tayo ng project. Gusto mo ba? Opo, Ate Sally. Sige. Pero bago ka mag-isip ng project, ang gawin na lang muna natin, panoorin muna natin yung video na tungkol sa pag-uusap namin ni Joren. Okay po, Ate Sally. Pag-usapan muna natin ang study strategy na ito. Anong tawag natin dito? Plan. Plan. Sa Tagalog, ano to? Pagpaplano. Ano nga ito sa Filipino? Pagpaplano. Pagpaplano. Very good. Sige, kunin ko to. Alam mo ba na kapag tayo ay nagpaplano, meron tayong ginagawa. 3 bagay yung dapat nating isipin at dapat nating planuhin. Susulat ko muna dito, how do we plan? Ano yung sabi ni Ate Sally? How do we plan? How do we plan? Ano-ano ang dapat nating isipin, lalo na kapag gagawa tayo ng isang project. Okay? Ayan. Merong 3 bagay na dapat nating isipin bago gumawa ng isang project. Ang una ay nagsisimula sa letter P, ang pangalawa ay nagsisimula sa letter R, at ang panghuli o pangatlo ay nagsisimula sa letter P ulit. Ano nga yung 3 bagay na dapat nating isipin? P, R, P. Ready? Ano yung first letter? P. P. Ang first letter ay product. Ano nga yung ang first letter ay tumutugon sa Product. 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 Ayan. Product. Okay? Ang product ay yung kung ano ang dapat nating gawin. We have to think about what output would we like to do. Anong gusto nating gawin? Halimbawa, yung sa'yo, gagawa tayo ng project. Iisipin natin, anong klaseng project ang gusto mong gawin? Second thing we need to talk about, letter R. Okay?
Letter R is for resources. What's that again? Resources. Resources. Very good. Resources. Alam mo ba kung ano ang resources, Joren? Hindi po. Pag hindi mo alam ang sagot, pwede kang magtanong. Pwede mong sabihin, Ate Sally, ano po yung resources? Ate Sally, ano po yung resources? Resources are the things that you will need and what are available. Okay? Opo. Last one. Letter? P. Letter P. Product, resources, and last would be process. Process. Ano nga yung pangatlo? Process. Process. Tama. Ate Sally, ano po yung process? Very good asking question. Tama yan. Pag hindi mo alam ang sagot, pwede kang magtanong. Very good. Ang process ay yung paraan. Think about how you will do your product. Paraan, yun ang Filipino ng process. Ano nga yun? Ano nga itong huling dapat nating isipin? Process. Process. Very good. So, let's think about the 3 things we need to plan for. Ang una ay Product. product, pangalawa ay, Resources. at ang pangatlo ay, Process. very good. Good job, Joren. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. So kids, today we are reviewing the concepts that we have learned for the whole week. A while ago, pinag-usapan na namin ni Art ang dalawang study strategy na naipakilala namin sa linggong ito. Ang unang study strategy ay repeat. Ang pangalawa ay plan. At ano nga ang pangatlong study strategy, Art? Switch po. Tama, switch. O bago natin pag-usapan ng switch, ano nga yung sasabihin mo sa akin, Art? Ano nga yung helpful? Yung repeat po at plan. Oo nga, ang helpful nun, di ba, Art? Opo. At alam mo ba, Art, kung ang repeat, magagamit mo ito sa iba't ibang mga subjects, ang plan, magagamit mo naman ito sa iba't ibang mga projects na ginagawa mo sa school. Sabihin mo yan sa mga friends mo, ha, kay Mel tsaka kay Joey. Opo. Okay. O, doon na tayo sa pangatlong study strategy. Anong tawag dun sa pangatlong study strategy? Switch po. Switch, tama. Yung switch naman, nakasama ko nun si Claire. Kasi, yung switch, ginagamit nun ang repetition. So, the brain not only repeats what concepts it has learned, it is also practiced in expressing the concepts. Kasi nung araw na yon ang ginawa namin ni Claire, pinag-usapan namin how to take care of the brain. Tapos nag-switch kami. Si Claire naman ang naging teacher at ako ang naging estudyante. Ang galing, di ba? Opo. Ang galing nga nun. So, ang switch, magagamit mo yon pag halimbawa, meron kang subject, tas yung subject na yan, o kaya may exam ka, Art. Pag may exam ka, nag-aral ka na ng tungkol sa exam mo, tapos ang pwede mong gawin, sabihin mo kay nanay mo na, Nanay, ako ang magtuturo sa'yo, tas ikaw ang makikinig sa akin. Opo, parang nakaka-excite naman po yan. Oo, Art, nakaka-excite yon at hindi lang yon. Na-excite ka na, napapractice pa yung lessons na gusto mong matutunan at lalong matandaan. Opo. Di ba, Art? Okay. O kaya halimbawa, si Melt,
kapag meron kayong pinag-aaralan sa school, dapat ang gawin ninyo, kunwari sabihin mo kay Melt, Melt, ikaw naman ang student, ako naman ang teacher. Pwedeng ganon, di ba Art? Opo. Opo. Meron ka pa bang naiisip na ibang pagkakataon na pwedeng gamitan ng switch? Wala na po eh. Hindi, ganito na lang. Panoorin mo muna ang video namin ni Claire para makaisip tayo ng idea kung paano magiging kapaki-pakinabang sa atin ang study strategy na tinatawag na Switch. okay. Okay, Claire, are you ready to do switch? Yes. Yes, we will switch roles. You will be the teacher and I will be your student, okay? You have to introduce to me first what you are going to talk about. So you will say, today I will talk about... Tell me first. Today I will talk about taking care of the brain. Oh, so we're going to learn about things about how to take care of the brain, right? Yes. Okay, are you ready? Yes. Okay, go. Number 1. Always wear a helmet. Oh, can I ask questions, teacher? Can I? Okay. Okay. When do I need to wear a helmet, teacher? When you are doing sports or when you are riding your bike, scooter, or skateboard. Oh, teacher, I have one more question. Why do I need to wear a helmet when I'm doing sports? Because if you don't, your skull may get an injury. Oh, what if... And can I have one more question? Okay. Okay. Teacher, if my brain gets injured, if my skull gets injured, what will happen? You will go to the hospital. Oh, okay. So I will remember that. Always wear a helmet. Good job, teacher. Number 2. Never dive into water unless you know how deep it is. Oh, okay, teacher. Never dive into water unless you know how deep it is. All right. Thank you for teaching me that. Number 3. Eat healthy food. Oh, I have a question, teacher. What kind of healthy food should I eat? Fruits, vegetable, and nuts. And what are the things I'm not supposed to eat? Candy. Too much candy. Too much candy. What Unhealthy are the things? What are the things I'm supposed to? What are the things I'm supposed to drink? A lot of water. A lot of water and what else? Milk, maybe, teacher? Yes. Okay. Number 4. Number 4. Get plenty of sleep. Get plenty of sleep. Oh, teacher, I have another question. How many hours am I supposed to sleep? For a child, it is 9 to 10 hours. For teenagers and adults, it is 7 to 8 hours. Oh, I should remember that. Thank you for that. And lastly, Number 5. Learn new things and try to remember them. learn new things and try to remember them. What are the things I'm supposed to learn? The lessons. The lessons, right. Oh, I saw here, teacher, you have 2 pictures. There's a book and there's a Guitar. guitar. Perhaps I need to keep on reading books, right? Yes. And maybe I can learn a musical instrument. yes. Would that be fine? Yes. Okay. So kids, natapos na tayong mag-review na pag-usapan na natin kung ano-ano ang mga bagay at impormasyon na tungkol sa ating brain. Napag-usapan na rin natin ang 3 study strategies na na-discuss namin sa linggong ito. Ate Sally, ang galing naman po ng mga study strategies na yun. Sasabihin ko po yun kina Melt, Joey at PJ. O sige, mamaya Art, tutulungan kita. Isusulat natin yung study strategies na napag-usapan natin dito sa notebook mo. Gusto mo ba yon? Opo, Ate Sally. Sige. Pero bago yon, sabihin mo nga muna sa akin, ano nga yung 3 study strategies, Art? Repeat. Repeat, plan, at switch po. Very good, Art! O mga bata, kayo rin, kung mayroon kayong homework na gusto niyong tulungan namin kayo, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com.
Don't forget, like and share our Facebook page as well. That's www.facebook.com/net25kids. At i-follow nyo rin kami sa Instagram at sa Twitter. Hanapin nyo lang ang Net25Kids. Mga bata, art, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework! Paalam! Bye-bye po!